hapon po sa ating lahat. Tabihan niyo po ang mga inaantok. Okay, at baka yun po ay matumba. At gisingin po. Kay Jason. Kay Jason. Tayo po ay hindi po natuloy. Okay po. Buksan po natin muli ang ating mga Bible sa Mark 11. Plus pa. Mark 11, verses 22 to 26. Salitang pagbasa ako po sa verse 22, kayo sa 23, sabay-sabay tayo sa verse 26. Nakita na po ba sa malakas at masaya? Amen? Verse 22, and Jesus answering said unto them, have faith in God. 23, kayo po. For verily I say to you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Verse 25. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. 26, altogether already read. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli sa oras na ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Ama sa inyong pong kabutihan at katapatan. Salamat sa inyong pong presensya, sa paggabay, sa protection. Maraming salamat po sa mga blessings na patuloy po namin tinatanggap at tatanggapin pa. Maraming salamat po. At salamat po higit sa lahat sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan na inyo po kaloob sa amin, sa katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat din po sa pagbibigay mo po sa amin ng knowledge at wisdom. Sa hapong ito, muli dalangin ko po aming Diyos, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinihiling kundi ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Patuloy mo pong igawad sa Jerusalem ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel, at maging sa bansang ito, patuloy mo pong igawad ang kapayapaan. Nawa po Panginoon, ang bawat tao sa buong mundo ay bibilib. Kami po ay naniniwala na sila po ay talagang maabot po ng inyong pong banal na salita ng kaligtasan. Gamitin mo po kami sa pagbabahagi ng kaligtasan na ituro ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po ba po? So, magandang hapon po mga kapatid, mga minamahal. Sabi po ng verse 22, have faith in God. Ito po yung title ng mensahe this afternoon. At tunay sa ating pong panahon, mga kapatid, marami po ang hindi naniniwala sa Diyos at marami po nagsasabing walang Diyos. Yan po ang kalagayan ng ating pong mundo. Lalo tigit ay meron po mga nagtuturo ng science na talagang hindi naniniwala sa Diyos at itinuturo ng science na ang tao ay galing sa Goy. Sila na lang. Diba? So yun po ang turo at sapagkat hindi po sila naniniwala sa Diyos. Ang sabi po ng Psalms 14 verse 1, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 14 verse 1. Sabi po dito, the fool has said in his heart, so ang mangmang ay sinasabi sa kanyang puso, there is no God. So ang tawag po ng Bible, sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga hindi naniniwala sa Diyos ay mangmang. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that do it good. So ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. The fool hath said in his heart, there is no God. So mangmang ang nagsasabi na walang Diyos. So mangmang po. At sinabi din po yan, inulit po yan sa Psalms 53 verse 1. Tingnan niyo po yung Bible sa Psalms 53 verse 1. The fool hath said in his heart,
there is no God. So, ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, we believe that there is one God in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and these three are one. 1 John chapter 5 verse 7, sabi po doon sa 1 John chapter 5 verse 7, for there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos, na talagang meron po isang Diyos in three persons. At sinabi din po ng mga talata sa John 14 verse 1. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John 14 verse 1. Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. So manampalataya sa Diyos at manampalataya din kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. So manampalataya sa Diyos at manampalataya din kay Kristo, sa Panginoong Jesus. And then 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of man, but by the power of God. Na ang ating pananampalataya ay dapat doon sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa karunungan ng tao, hindi sa galing ng tao, hindi sa mga technology sa mundong ito. Kundi dapat ang ating pananampalataya ay sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay talagang tunay na makapangyarihan. So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga. Sapagkat sinabi nga po ng talata sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So napakahalaga. At dahil sa ating pananampalataya sa Diyos kay Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So sabi po ng John chapter 3 verse 36, so John chapter 3 verse 36, sabi po ng mga talata na talagang he that believeth on the Son hath everlasting life. So ang nananampalataya sa anak, sa Panginoong Jesus, mayroong buhay na walang hanggan. Kaya talaga nakakapagtaka na mga tao na sa kabila ng napakaganda ng pangako, sa kabila ng napakaganda ng sinasabi ng salita ng Diyos na mananampalataya at mayroong buhay na walang hanggan, ayaw pa rin ng mga tao manampalataya. And he that believeth not, so ang mga hindi sumasampalataya, not the Son shall not see life. So ang hindi sumasampalataya kay Kristo sa Panginoong Jesus, hindi makakakita ng buhay. Kundi buod ng Diyos ang suma sa Kanya. So mga kapatid, mga minamahal, but the word of God abideth on him. Napakaganda, napakahalaga ng pananampalataya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sino mang sumasampalataya ay hindi mapapahamak, hindi mapupunta ng impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, mga minamahal, have faith in God. Na habang tayo po'y nandito sa mundong ito, sana ang ating pananampalataya ay tumitibay. Sana ang ating pananampalataya ay lumalago, lumalakas. Ang sabi po ng Luke 17 verse 5, and the apostle said unto him, Lord, increase our faith. Kamusta ang ating pananampalataya, mga kapatid? Pinagpe-pray ba natin na ang ating pananampalataya ay madagdagan? Pinagpe-pray ba natin na ang ating pananampalataya ay lumakas? Pinagpe-pray ba natin na ang ating pananampalataya ay talagang tumibay? So ang sabi po ng mga alagad, ng mga apostol, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. Sana kapag nagpe-pray po tayo, ay nandoon ang ating prayer, Lord, palakasin mo, dagdagan mo ang aking pananampalataya.
So mga kapatid, mga minamahal, this afternoon, titingnan po natin ang kahalagahan ng pananampalataya. So na, yung iba ay atin na po nabanggit yung kahalagahan. Dahil sa ating pananampalataya, tayo ligtas. Hindi na tayo mapupunta ng impyerno. Dahil sa ating pananampalataya, meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil sa ating pananampalataya, tayo napabilang sa mga anak ng Diyos. At ngayon, sabi po dito sa ating mga binasa, sa verse 24, tingnan nyo po sa Mark 11, verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So, isa po sa mga kahalagahan, kapag mayroon kang pananampalataya sa Diyos, lagi kang nananampalataya sa Diyos, shall reach the destinations that the Lord prepared for us. Makakaptan mo, makakarating ka doon sa destinasyon, doon sa lugar na talagang inihanda ng Diyos para sa iyo, para sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, kaya talaga napakaganda kung tayo'y mananatili sa church, kung tayo ay hindi lalayo, kung tayo'y patuloy na mananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, shall reach the destinations that the Lord prepared for us. Tiyak na ating mararating yung lugar na kung saan na yung lugar na ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Tingnan nyo po. Magkaiba pinupuntahan ng dalawang Kristiyano. Diba? Yung isang talagang nagpatuloy sa ministry, yung isang nagpatuloy sa pananampalataya, nagpatuloy sa paglilingkod, at doon sa hindi nagpatuloy, doon sa talagang lumayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, sa kalooban ng Diyos, magkaiba ang kanilang destinasyon. Hindi po yan parehas. Amen po ba? Magkaiba yung blessings na kanilang tinatanggap, hindi po yan parehas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, have faith in God, patuloy tayong manampalataya sa Diyos upang marating natin yung lugar na inihanda para sa atin ng ating Panginoon. So, shall reach the destinations that the Lord prepared for us. So, nais ng Diyos, mapunta tayo at the right place. Ito yung nais ng Diyos sa atin na lagi tayong nasa right place, nasa tamang lugar. Amen? Kasi maaaring ang ibang tao, ang ibang Kristiyano, nakakarating na ibang bansa. Pero ang tanong, yung ba'y kalooban ng Diyos sa kanila? So, ang nais ng Diyos, nandun tayo sa tamang lugar. Amen? Kasi nandun ka nga sa napakagandang lugar, katulad niyan. Kaya talagang ayaw ko na mapunta pa ng ibang bansa eh. Diba? Katulad niyan, nangyari sa California. At lalo tigit, ayaw ko mapunta ng China. Katulad sa China, 2 beses nilindol. At ayaw ko doon sa China sapagkat doon ay ang China ay communist country. Diba? Hindi naniniwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, yun yung isa sa mga dahilan na talagang hindi ko na ninais pang mapunta ng ibang bansa sapagkat ayaw kong mapalayo sa kalooban ng Diyos. So, ang nais ng Diyos, lagi tayo nasa tamang lugar at the right place. Doon sa lugar na inihanda ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. And then nais ng Diyos na talagang tayo ay nandoon sa at the right person. Mapunta tayo sa tamang tao, sa tamang Kristiyano. Amen? So yun ang nais ng Diyos sa atin. Mapunta tayo doon sa right person. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos kay Kristo. Have faith in God. Patuloy natin sundin ang kanyang kalooban upang mapunta tayo sa right place, right person, to reach the destinations that the Lord prepared for us. Upang maabot natin, marating natin yung destinasyon, lugar na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Then nais ng Diyos kung tayo nandoon sa right destination, sa right place, right person, to have right prosperity. So, sabi po ng Proverbs 10:22. Tingnan po natin ang ating pong Bible. So, Proverbs chapter 10, verse 22.
The blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Kapag pagpapala yan na galing sa Panginoon, wala pong kasamang kalungkutan yan. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng pinagpapala ay maswerte. Yeah? Hindi lahat ng pinagpapala. Sapagkat maaari sila'y sagana sa material ng bagay, maaari sila'y tunay na nakakapag-around the world, maraming pera sa bangko, merong magandang sasakyan, pero behind that prosperity, there is sorrow. Sa kabila ng kanilang kasaganaang tinatamasa, dahil ito ay hindi kaloob ng Diyos, meron silang mga kalungkutan. Amen? So, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Kaya mga kapatid, mga minamahal, patuloy tayong maglingkod sa Diyos, sa Panginoong Sus, at tayo magkaroon ng pananampalataya sa Diyos to reach the destinations that the Lord prepared for us upang marating natin ang lugar na inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. Mahirap mapunta sa maling tao. Mahirap mapunta sa maling lugar. Amen? Kasi katulad nga po ng mga nangyayari sa ibang bansa, distraction, kapahamakan. So mahirap mapunta sa maling blessings. Tandaan ninyo, hindi lamang ang Diyos ang bibigay ng mga material blessings. Maging si Satan man ay nag-aalok ng kasaganaan. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 9 and 10. Tingnan po natin. Verse 9. Matthew chapter 4, verse 9. And saith unto him, sabi po ito ng ni Satan sa Panginoon Jesus, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. So sinabi ng Satan sa Panginoon Jesus, lahat ng mga ito, ng mga bagay nito, tingnan mo yan. Lahat yan ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay sasamba sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging mapagmatsyag tayo. Baka yung blessings na dumarating sa atin ay nagiging hadlang na para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos, sa Panginoon Jesus. Kaya kung ito ay sinasabi nating blessings na galing sa Panginoon, dapat hindi ito maging hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, maging observer tayo. Maging mapagmatsyag po tayo. Kaya ito po sinasabi ng Bible, then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Ay maraming sinasamba tao ngayon. Sinasamba kayamanan, sinasamba kasikatan, sinasamba kapangyarihan. Kaya nga, ilan sa mga politician, ayaw nilang mawala sa kanilang pwesto. Ayaw nilang matanggal sa kanilang posisyon. Sapagkat gusto nilang mapanatili ang kapangyarihan sa kanila. So, gusto nila, minsan, mga ibang mga politician, gusto nila iparbagang sikat sila, na talaga sila ay sinasamba na ng tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal, have faith in God. Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo'y manampalataya sa Diyos to reach the destinations that the Lord prepared for us. Pangalawa, tinan po natin ang 23:24 ng Mark 11. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. 25. Sabi pa rin po dito, and when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. So, ang pananampalataya sa Diyos, ang isang blessings po nito, mga kapatid, mga minamahal, kapag mayroon kang pananampalataya sa Diyos, tunay kang sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesus,
shall receive a reward. Tunay na tatanggap ka ng reward. Amen? So, sabi sa mga talata sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So mga kapatid, mga minamahal, isang reward na pagdating natin sa langit, meron tayong crown na tatanggapin. Yan po ay talagang sa langit. Tatanggap tayo ng reward kung mayroon tayong ginawang paglilingkod sa Diyos, sa Panginoong Hesus. So wala pong reward doon sa impyerno. Wala pong reward sa impyerno. Doon po sa impyerno, ito po ay everlasting punishment. So, kahit marami kang ginawang kabutihan dito sa lupa, at kung hindi ka naman nanampalataya sa Panginoong Hesus, doon sa impyerno, hindi gagantihan ng Panginoon ng reward. So, yung impyerno, ito po ay everlasting punishment. At ang impyerno, sabi nga po sa Matthew 25, verse 41, tinan po muna natin ang Matthew 25, verse 41. Sabi po dito, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Then verse 46, so diyan po sa impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay, and they shall go away into everlasting punishment. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang impyerno hindi po ito yung after 10 years na ikaw ay nakapagdusa sa impyerno, sa langit ka na. No. After 100 years na ikaw ay nandoon sa impyerno, after that, ay ikaw sa langit mapupunta. No. So, everlasting punishment. Yun po ang lugar ng impyerno. Ngayon, sa atin ng mga sumampalataya kay Kristo, shall receive a reward. Tatanggap tayo ng reward sa Diyos sa ating Panginoong Hesus. At ang reward na ibibigay ay doon po sa langit. At mga kapatid, mga minamahal, dito po sa lupa, sapagkat tayo mga anak na ng Diyos, sapagkat tayo nanampalataya sa Diyos kay Kristo, shall receive a reward. Tiyak na tayo po'y tatanggap ng reward. Ang sabi ng mga talata sa Roma chapter 8 verse 32. Tingnan po natin. Roma chapter 8 verse 32. He that spared not his own son. Ang Diyos natin ay hindi madamot na Diyos. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang nag-iisang anak. Ano po ba? Hindi niya ipinagdamot. He that spared not his own son. Ibinigay niya si Kristo ang Panginoong Hesus, but delivered Him up for us all. Isinakripisyo para sa ating lahat. How shall He not with Him also freely give us all things? So tayo na mga nanampalataya sa Panginoong Hesus habang narito sa lupa, kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, shall receive a reward. Tatanggap tayo ng pagpapala, ng reward or ng award. So isang reward po sa ating mga kapatid, mga minamahal, yung magkaroon tayo to have a peaceable life. Isang magandang reward na po yan, yung payapa buhay natin. Amen? Amen. Ay minsan, kahit tayo mayroong pananampalataya, dahil mayroon tayong mga mahal sa buhay na walang pananampalataya sa Diyos, di ba? Minsan dumaranas tayo ng kaguluhan. Kaya napakahalaga na ibahagi sa kanila si Kristo upang magkaroon sila ng tahimik na buhay. Meron tayong kapatiran dahil ang kanyang mga mahal sa buhay ay walang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay meron pong kaguluhan sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Magpatuloy tayo sa ating paglilingkod kay Kristo kung nais natin na magkaroon ng isang mapayapang buhay. Sapagkat ito ang pangako sa atin
ng ating Panginoong Jesus. John 16:33. Tingnan po natin. John 16:33. Sabi po dito, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. So yun po mga kapatid, mga minamahal, isang reward sa atin ang magkaroon tayo ng mapayapang buhay. Isang reward sa atin, balikan po natin ang Mark 11:23, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. So isang reward sa atin to overcome trials. Yung mapagtagumpayan natin, yung ating mga pagsubok sa buhay. Habang naririto sa mundo, maraming pagsubok. Amen? Walang taong walang pagsubok. Kung meron mga taong walang pagsubok, yun po yung mga AB normal. Tayo yung mga normal, kaya talagang asahan po natin, meron talagang pagsubok. Tayo yung mananampalataya, tayo yung mga anak ng Diyos, tayo yung mga Kristyano, susubukin ang ating pananampalataya. Tayo yung mga anak ng Diyos, susubukin ang ating pag-ibig sa Diyos. Kung bakit meron pong pagsubok, susubukin ang katapatan natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, have faith in God. Manampalataya tayo sa Diyos to overcome trials and to overcome temptations. Isang pagpapala, isang reward, yung malampasan natin, mapagtagumpayan natin yung mga tukso. Amen? Maraming tao, hindi nila napagtagumpayan ang tukso. Kaya ang pangit tingnan na hindi mapagtagumpayan yung tukso, yung nakakailang ka ng, di ba, buhay pa yung asawa, meron na namang ibang asawa. So yun po yung mga tukso na dumarating sa buhay ng tao. Na talagang nasisira yung buhay. Na talagang yung iba ay talagang dahil hindi napagtagumpayan ng tukso, ay sunod-sunod na yung mga anak, pero nandyan pa rin, hindi pa kasal. So yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isang pagpapala sa atin yung mapagtagumpayan natin ang tukso. So, ang Panginoong Jesus, tandaan po natin, tinukso ng diablo. Kaya lagi natin tatandaan, hindi po tayo exempted sa tukso. Maraming tukso ang darating sa buhay natin. Kaya huwag niyo pong aawitin ng tukso, layuan mo ako. Kailanman ang tukso hindi lumalayo. Ikaw ang iiwas. Tayo ang iiwas sa tukso. So kung napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang tukso, ibig sabihin po nito, itinuturo din sa ating mapagtagumpayan ang tukso. Amen? So, ibibigay ko po sa inyo ang gamot o susi, GPS, para mapagtagumpayan ng tukso. Kailangan natin salita ng Diyos, God's Word, prayer, and submission. And then, samahan pa natin ang fasting. Yun po yun. Okay, so yun po, isang pagpapala po yan, isang reward po yan, na mapagtagumpayan natin to overcome temptations. And then, tinan po natin ang Psalm chapter 3. Tinan nyo po. Sa buhay po ni Haring David, nagkaroon po siya ng mga kaguluhan. Nagkaroon po siya ng mga problema. So yung pong verse 1 to 4, tinan po natin, yung Psalm chapter 3, verses 1 to 4. Verse 1, Lord, how are they increased that trouble me? So, sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa Panginoon, ay marami ang bumabagabag sa kanya, dumarami ang kanyang problema, increase that trouble me. Many are they that rise up against me. Marami ang gustong lumaban sa kanya. Verse 2, many there be which say of my soul, there is no help for him in God. 3, but thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of mine head. Verse 4, I cried unto the Lord with my voice, and he
heard me out of His holy hill. So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung trouble. Talagang sa buhay ni King David. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung mga mayayaman, madami po yung problema. Huwag kayong mainggit sa mga mayayaman. Sapagkat ang mayayaman, yung mayroong malaking bahay, yung maraming sasakyan, ay mayroon din po silang madaming problema. Marami din bumabagabag sa kanila. So yung mga mayayaman, mayroon silang mga security guard. Yung mga mayayaman, mayroon pa silang mga alarm na kapag mayroong ibang taong pumasok sa isang bahay, sa kanilang bahay, ay nade-detect nila. Mayroon silang mga CCTV. So, ibig sabihin, kung walang CCTV, kung walang security guard, kung wala yung mga padlock na ito, hindi sila makatulog. Diba? Have faith in God. Tayo po ay manampalataya sa Diyos. Kaya talagang pananampalataya sa Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Nagiging panatag yung buhay natin. So, hindi tayo nababalisa, hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot. So, yun po. So, to overcome trouble. So, malampasan natin, mapagtagumpayan natin ang mga problema ito po isang pagpapala. Verse 5 to 8, tinan po natin no Psalms 3. Ito na po yung pagtatagumpay ni Haring David. Verse 5. Sabi po dito sa Psalms chapter 3, verse 5, I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustain me. Verse 6. I will not be afraid. Kaya mahalaga po ang pananampalataya sa Diyos. Hindi ka matatakot. Of 10,000s of people that have set themselves against me round about. Verse 7. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Verse 8. Salvation belongeth unto the Lord. So malinaw po diyan, kahit magsama-sama pa ang kanilang lahat ng relihiyon, kung wala silang pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Sus, walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Sus, ang ating Diyos. Sapagkat sinabi ng talata, salvation belongeth unto the Lord, not to the religions, not to your good works, not obedience in the law. So salvation belongeth unto the Lord, thy blessing is upon thy people. So yan na po yung pagtatagumpay, yung triumph. So mga kapatid, mga minamahal, shall receive a reward. Manampalataya tayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, tiyak na tayo po itatanggap ng reward. Isang pagpapala ang malampasan, mapagtagumpayan ang mga trouble, trials, temptations, at isang pagpapala ang magkaroon po tayo ng mapayapang buhay. Amen. Yung ikaw ay nakakatulog sa gabi na wala kang iniisip, wala kang kinatatakutan, isang pagpapala po yan. Amen? So yun po mga kapatid, have faith in God. Last, verse 25 ng Mark 11, verse 25. Sabi po dito, sa verse 25, and when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Manampalataya sa Diyos shall renew the principle of the believer. Amen po ba? Kayo ba, nung kayo nanampalataya sa ating Diyos, nabago ba ang mga prinsipyo nyo sa buhay? Amen? So, ang pananampalataya natin sa Diyos talagang faith produce good works. Faith produce salvation. So, magkakaroon ng pagbabago sa ating prinsipyo, sa ating buhay. Renew the principle of the believer. Ang nais ko dati, kapag ako ginawa ng masama, gumanti ng masama. Dadali ako. Diba?
Pero nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nabago yung aking pananaw, nabago ang aking prinsipyo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng pananampalataya. Have faith in God shall renew the principle of the believer. Verse 26. But if you do not forgive, talagang dati ayaw mong magpatawad, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan natin ang ating sarili, meron pa na bago. So una, kailangan talaga mabago ang puso natin. Amen? Renew your heart and renew your mind. Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So mababago ang ating kaisipan, ang ating puso, kung lagi nating babasahin ang salita ng Diyos. Mababago ang ating puso, ang ating kaisipan, kung lagi tayo makikinig ng salita ng Diyos. Kung tayo makikinig sa payo ng mga godly people. So, shall renew the principle of the believer. Nabago ba ang ating kaisipan? Shall renew our action. So kapag nanampalataya talaga sa Diyos, nababago ang kilos, nababago ang buhay. So ang buhay ay hindi isang laro. Kaya tama na yung Black Plus na yan. Tama na yung mga FL na yan. Di ba? Tama na yung mga kung ano-ano mga scatter. Tama na yan. Ang buhay ay hindi isang laro. So nababago. Kaya nakakalungkot, mayroong Krisyano, mag-asawa, ay talagang, nung single pa sila, ML, ay nung ikinasal na, ML pa rin eh. Walang nabago. Kaya talagang, iba yung panahon nung una eh. Diba? Nung panahon nung una, kapag sa hapagkainan, sama-sama, nag-pray. Ay ngayon, nasa hapagkainan, ano yung hawak? Cellphone. Kaya talagang, naiinis ako kapag ang isang Kristyano kumakain tapos ang hawak cellphone. Naiinis ako. So yun po yun. Kaya mga kapatid, have faith in God shall renew the principle of the believer, renew our heart, renew our mind, renew our action, and renew our speed. Proverbs 15, verse 1. Tingnan po natin ang ating po Bible. Sa Proverbs 15, verse 1. Tatapos na po tayo. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So, nabago ba ang ating pananalita? O baka naman katulad pa rin tayo ng dati na kapag tayo galit, talagang parang Armalite ang ating bibig. Ganun ako dati. Kapag ako'y galit, talagang meron akong kausap dati sa cellphone. Nirat-rat ko din siya ng mura sa cellphone. Galit ako eh. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y galit, much better na lumayo muna tayo, huwag muna tayo magsalita. And then kung talagang hindi mapigilan, magsasalita ka, dapat soft answer. Magsalita pa rin tayo ng mahinahon. So doon po makikilala yung isang Kristyano malago. Doon makikilala yung isang Kristyano mature na marunong mag-handle ng galit. Na talagang galit siya pero mahinahon pa rin magsalita. A soft answer turneth away anger. So kapag mahinahon ang iyong pagsasalita, ang iyong pagsagot, inaalis nito yung galit. Kasi kapag yung galit ng iyong kapwa, sinabayan mo yun, ano mangyayari? Magsasabunutan kayo. Panalo ang kalbo. Diba? Eh, walang masasabunod eh. Kaya panalo ang kalbo. Okay? So mga kapatid, mga minamahal,
Sana talagang meron pong nabago sa ating buhay. So, huwag nating sasabayan yung galit ng isang tao. Shall renew the principle of the believer. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, have faith in God. It is a reminder that you have God. Ito po ay paalala sa ating lahat. Tingnan niyo po sa buhay ni Haring David. Kahit anong dami ng kanyang kaaway at humarap siya kay Goliath na mas malaki pa sa kanya. Pero dahil may pananampalataya sa Diyos, yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay nagpaalala sa kanya na mayroon siya Diyos na mas malaki pa, mas greater or bigger than Goliath. So it is a reminder to all of us that we have God greater or bigger than our problem. We have God greater or bigger than our persecutions, bigger than our pain. Kaya mga kapatid, have faith in God. Manampalataya sa Diyos. Ano man dami ng iyong kaaway, sapat na ang pananampalataya sa Diyos para ito'y malampasan, mapagtagumpayan. Sapat na ang iisang Diyos. Amen? Sapat na ang Diyos natin. Ay yung iba, kung sino-sino tinatawagan, Diyos ko po, Diyos ko po. Diba? Panay ang tawag sa iba't ibang mga Diyos. Tayo, sapat na ang Panginoong Jesus. To God be the glory, tayo mo ay tumayo. Ang iba, daming anting-anting. Diba? Anting-anting sa gigil, mayroon din sila. Pero wala man tayong anting-anting. Ang Diyos, ang Panginoong Jesus, sapat na. Hindi man natin siya nakikita, sapat na siya. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa hapon ito na nagpapaalala sa amin na kami po ay talagang dapat na laging manampalataya sa iyo. Manampalataya kami sa iyong kapangyarihan. Manampalataya kami sa kung ano ang magagawa mo para sa aming lahat. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya higit sa lahat, sana ang aming pananampalataya ay sa iyo. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa mga teknolohiya sa mundong ito. Salamat po. Nawa po, Panginoon, patuloy mo pong dagdagan, palakasin ang aming pong pananampalataya. Minsan, ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay nilalagay sa karunungan ng tao. Minsan, ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay napupunta sa mga gamot sa mundo ito. Sana ang aming pong pananampalataya ay laging sa iyo lamang po, aming Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kanila pong paglilingkod sa iyo, pagsunod sa iyong kalooban, pagpapagamit sa ministry. Kayo po, Ama, ang siyang magbalik ng pagpapala sa kanila. At dalangin ko po sa mga kapatiran po namin may karamdaman. Ipuhin ko po sila na inyo po makapayari ang kamay. Manampalataya sa iyo na ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot, na talagang sa iyo po ay wala pong imposible. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Salamat, hindi ka man namin nakikita, pero ang iyo pong mga gawa ay aming pong nakikita at ang iyo pong mga biyaya ay sumasagana sa aming mga buhay. Binabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.